Alright! Isang magandang Martes sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Ma'am Rosalinda Bornia, Shirley Fernandez, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Mebrado, and Via Bibar. Okay, so mga kababayan ko, kanina, while ako nag-reply sa inyong mga comment mga kababayan dito sa YouTube and also doon sa Facebook, meron akong mga nabasa. Actually, 5 yata yun lahat mga kababayan na sabi nila sila daw ay malulungkot kapag hindi tayo napanood kahit isang araw lang mga kababayan. Sipin nyo, kahit isang araw, sila ang malulungkot mga kababayan. So honestly, ako po ay natouch. Mga kababayan. Ganun pala nila kamahal sa Ivan. Thank you so much. Syempre, yung mga DDS talagang mamiss nila si Ivan. Bakit? Kasi wala silang pagmumurahin mga kababayan. Yung pagkakita ko pa lang sa aking cellphone mga kababayan, talagang mura na yung una nilang bungad sa akin. Kaya nila mamimiss si Ivan. At saka thank you so much sa ating mga solid viewers na lagi pong nandito sa ating channel at lagi nilang pinapanood ang ating mga advertisements. Again, thank you so much. So anyways mga kababayan ko, meron rin pong natanong sa atin. Ano yan sa Ivan? Kasi sabi niya mga kababayan, na-hack ba daw ang ating account? Kasi meron siyang napanood minsan na ibang programa. Diba ako po ay nag-upload dito mga kababayan na programa nila ni Mike Cervera, nila ni Takeru Miyamoto, at saka meron rin sometimes yung grupo rin nila ni Yayam Dizon at saka ni Palirista. Mga kababayan ko, ang programa kasi nila ni Mike Cervera, doon niya naka-upload sa government page. At saka hindi ganun kadami ang engagement. Hindi ganun kadami yung mga viewers mga kababayan. So ako po ay nasayangan. Kasi maganda ang kanilang topics mga kababayan at kailangan talaga ito napanood or mapanood ng taong bayan. Kaya sila ay aking kinausap mga kababayan. So sabi ko na how about i-upload natin dito sa ating channel. Kaya nyo nakikita sila si Mark Cervera dito. The same rin doon sa programa nila ni Yayam Dizon. Okay? So don't worry ho. Doon sa nagtanong na nahack ba daw ang ating account, hindi. Kasama yan dito sa ating channel. Ang grupo nila na Mike Cervera at ang grupo nila ni Yayam Dizon. Okay? So gets na ba? So anyways mga kababayan ko, before natin pag-uusapan yung mga bagong information tungkol dito sa kaso sa namatay na dating DPWH Yusek Catalina Cabral, pag-uusapan rin po natin itong si Libeste na nagpapaipal ngayon sa mainstream media mga kababayan. Diba nagpapaipa talaga? Kasi according sa kanya mga kababayan, and also mamaya pag-uusapan rin po natin, siyempre si Sara Duterte. Kasi meron na siyang statement mga kababayan na daw hindi niya daw kakilala or personal na kakilala itong si Madriaga. At diba kanya ring dininay mga kababayan na pumunta siya doon sa BJMP. Diba? Nag-deny siya. And also, pag-uusapan rin po natin, mamaya, itong si Libeste. Kasi meron tayong mga hawak na mga ebidensya, ibubuking natin itong si Congressman Libeste mga kababayan. Kasi ang dami niyang dinamay pala. At saka meron rin itong history tungkol dito kung paano niya nakuha ang mga ebidensya mga kababayan. Yung hawak niya daw na dokumento. At saka doon sa programa ni Katon Yeng, mukhang nabulunan itong si Libeste mga kababayan. Okay, so bago tayo pupunta doon, dito muna tayo kay Sara Duterte. Naalala niyo ba mga kababayan na meron kong post doon sa ating Facebook account the night before yesterday.
The Night Before Yesterday. Na kung saan, di ba sabi ko doon, ayon sa aking panaginip, iiyak na naman ang mga DDS bukas. Abangan. Which is yesterday, mga kababayan. So, alam niyo ba na ang pinapatungkulan ko dyan ay itong si Sara Duterte? Totoo yan, DDS, si Sara Duterte. At paano ko nalaman na itong si Sara Duterte ay magsasalita na, mga kababayan? Doon galing mismo sa ating viewer. Kaya ang sabi niya, mga kababayan, meron kasi siyang napanood na vlogger, DDS vlogger. Itong vlogger daw, sabi niya na napapahiwatig na mukha daw magsasalita na si Sara Duterte bukas, which is yesterday, mga kababayan. So kaagad-agad ako ay nag-post, di ba kinagabihan yon the night before yesterday. So nag-post ako doon, ito na ayon sa aking panaginip, iiyak na naman ang mga DDS bukas. Abangan. Siyempre may trust ako sa aking mga viewer. Pero hindi sa mga DDS or hindi lahat sa mga DDS. Kasi mga kababayan ko, yung DDS ihiwalay natin yung mga matitino. Meron rin po mga DDS na mga matitino, mga kababayan. Pero yung iba, marami talagang mga gonggong eh. Diba? Doon nga sa aking messenger, mga kababayan, pagkagising ko pa lang sa umaga, puro na pagmumura yung makikita ko doon sa kanilang mga message, yun ang mga gonggong na mga DDS. Pero ilan po ng mga DDS, mga kababayan, talagang professional. Talagang ang kanilang mga naratibo, constructive criticism. Hindi yung pagkabasa mo pa lang ay inakusahan mo na or inakusahan ka na bayaran, nakatanggap daw tayo ng malita or ban ng pera. Diba? Yun ang bunga nila. At saka mga PI, mga pagmumura, yun ang magugunggong. Ay iba naman, matitino. So, thank you so much nga pala sa ating mga viewer na sila po yung nabibigay sa akin ng mga information. 'Di ba? Kaya nga 'di ba mabuo natin yung yung talagang na-sequence natin yung mga topics natin mga kababayan. Kasi nga yung mga materyales na naipakita natin dito sa ating channel, galing rin ho yan sa ibang nating mga viewer. Kaya nabuo lahat, mga kababayan. Yun yung talagang masumpay-sumpay sa word pa na Bisaya, masumpay nato tanan, 'di ba? So again, dito po sa ating viewer na nabigay sa atin ng information, sabi niya na meron kasing vlogger na nagpahiwatig na magsasalita na itong si Sara Duterte. So I assume kaagad na bukas iiyak yung mga DDS. Kasi pag-aakala ko, mga kababayan ko, na aamin na itong si Sara Duterte. Aamin na nakakilala niya itong si Ramil Madriaga at aamin siya na pumunta siya doon sa BJMP para kausapin itong si Ramil Madriaga para hindi na magsalita tungkol sa kanya, mga kababayan. Yon ang nasa isip ko. Kaya nga sinabi ko na bukas iiyak ang mga DDS. Iba ang nangyari, mga kababayan. 'Di ba? Hindi niya inamin na kakilala niya itong si Ramil Madriaga or wala daw silang personal na relationship dito kay Madriaga. At hindi rin daw siya pumunta doon sa BJMP para bisitahin itong si Ramil Madriaga. Nagsinungaling. 'Di ba? Nakakatawa talaga eh. Kasi 'di ba, kung maalala niyo na maraming beses ko nang sinabi na kapag aamin si Sara Duterte, tapos ang laban. 'Di ba? Naalala ba natin yan na yan po yung aking sinabi, mga kababayan? Kapag aamin si Sara Duterte, tapos ang laban. So we are very sure na inadvisa ng kanyang mga abogado itong si Sara Duterte na huwag siyang aamin. Kasi kapag aamin si Sara Duterte, tapos ang laban. Lagot si Sara Duterte, 'di ba? So, tayo'y mapapatanong. Kasi nga 'di ba ang kanyang statement ay yung written lang ang kanyang statement, mga kababayan. So, tayo mapapatanong, kung talaga bang si Sara yung gumawa ng statement na 'yon or yung kanyang vlogger. Kasi nga 'di ba alam natin or nalaman natin na meron siyang scriptwriter, meron na nga siyang director, meron pang scriptwriter na tagasulat ng kanyang script, mga kababayan. At yun ay kanyang vlogger. Nalaman natin yan. At saka nakita rin natin sa kanyang mga vlogger na lagi nilang dinideny na hindi daw kakilala ni Sara itong si Ramil Madriaga. 'Di ba? Talagang obvious talaga eh. Mukhang hindi si Sara yun ang gumawa ng kanyang script, mga kababayan. Mukhang iba. Kasi yung mga vlogger nila, yun ang lagi nilang sinasabi na hindi daw kakilala ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga. At sinabi rin yan mismo ni Harry Roque.
Diba? So yun ang nangyari, kanyang dininay itong si Ramil Madriaga that even though ang daming ebidensya na kakilala niya itong si Ramil Madriaga. Ang daming ebidensya na nakita, nakausap pa niya one-on-one video call itong si Ramil Madriaga. Diba? At sinabi rin mismo ni Attorney Jesus Falses na ito daw si Ramil Madriaga ay ninong ng anak ni Sara Duterte. Pero bakit hindi niya sinagot yun, mga kababayan? At doon siya sa ibang mga pasakali niya na hindi daw kakilala itong si Ramil Madriaga at saka hindi daw siya pumunta doon sa BJMP. At ang dami pa niyang sinasabi, mga kababayan, na ito daw mga akusasyon, mga false accusation ni Ramil Madriaga ay paninira lang daw para daw hindi siya makakatakbo sa 2028. Diba nakakatawa talaga eh? So ipapakita ko muna sa inyo itong sinabi ni Pibos Talakera kasi siya ay nag-react, mga kababayan, na bakit dininay ni Sara Duterte na kakilala niya itong si Ramil Madriaga at hindi daw siya pumunta doon sa BJMP. So ngayon, naglabas ng ebidensya si Pibos Talakera. For more details, let's watch this. Hindi niya daw binisita at hindi niya raw nakausap si Ramil Madriaga. Okay. Nababasa niyo yan ha? Malinaw na malinaw. Office of the Vice President. Malinaw na malinaw ha? Ang nakasulat dun sa papel, Office of the Vice President. Ito na yung buong papel. Yung nakabilog na nakalagay na Delta, yan ang code ng Annex 2, Delta. Nagsabi siya sa Annex 2 nung nagpunta siya sa BJMP ng alas 11 ng gabi, dun sa tinanggal na warden na magbibigay siya ng tulong o proyekto sa mga PDL, sa mga nakakulong sa Annex 2. Annex 2 lang. Ang tulong na ibibigay niya ay pag-aaralin niya ang mga anak ng mga nakakulong. Kasi nga naman daw nakakulong, wala silang maitutulong dahil nakakulong sila. Paano mag-aaral yung mga anak nila? So umepal siya. Yun yung binigay niyang project. Ngayon, isa-isang pinatawag yung mga PDL sa office ng warden. Pinapirma ng warden, pinalagay yung pangalan ng anak, address, route, ayan tinakpan ko kasi mga bata yan, hindi pwede. Baka madimanda tayo. Yan. Ngayon, eto na yung tanong ko sa'yo. Sarah, paano magkakaroon ng ganyang project sa Annex 2 ng BJMP kung hindi ka nagpunta? So, sino nagpunta? Si Joyce dapat. Di paglabasin din natin ng statement si Joyce dapat, patunayan niya kung bakit siya nasa BJMP. Diba? Ano yan? Bigla na lang may lumipad na papel mula OVP papunta dun sa office ng warden kaya nagkaroon ng ganyang project? At sino naman na makikipag-usap ng ganyang project na maglalabas ng pera? Pera yan, pag-aaralin yung mga bata. Siyempre ikaw. Diba? Pilit mong linulusot na hindi mo kakilala si Ramil Madriaga na hindi kayo nagkausap. Hindi ka lulusot, girl. Alam mo, napakasinungaling mo talaga. No? So, anong project yan? At bakit kinancel yung project na yan? Mali yan. Wrong ka dyan. Pag kinancel mo yan, ibig sabihin sinungaling ka talaga. At pag tinuloy mo naman yan, ibig sabihin nagpunta ka. So saan ka ngayon lulugar? Ang hirap mag-isip, no? Basahin pa uli natin yung ibang nakalagay sa statement niya. The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no
corroboration, only accusations. Bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. So, hindi pala totoo to. Ito ring Zoom meeting nyo sa isip, hindi rin totoo. Ito hindi rin totoo, Sarah. Ano to? AI. Na magkausap kayo ng video call ni Ramil Madriaga. Hindi rin yan totoo. Sa bagay, pwede mong sabihin hindi totoo kasi walang boses, hindi nagsasalita. Parang pinagdugtong-dugtong lang yung pictures. May point ka dyan. Pero syempre, hindi naman ako papayag. Nahahamunin kita, tapos wala akong ilalabas na resibo. Maghintay ka. Kahapon, nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, screenshot nyo to para may kopya kayo. Hanapin nyo kung nasaan ako. Charot! Ayan yung post ko. Tandaan nyo tong picture na to. SS nyo na para marami tayong may hawak. Diyan, makikita nyo sa picture na yan na inaabot ni Sara Duterte kay Ramil Madriaga yung bandila ng Pilipinas. Naka-headband pa ang putaha. Kala mo naman talaga. O diba? Kitang-kita sa picture na inaabot mo, Sara Duterte, yung bandila ng Pilipinas kay Karam. Pero pwede pa rin sabihin na AI yan. Diba? Kasi picture lang. Walang nagsasalita, walang gumagalaw, chururut. So, try kaya nating i-play itong video na to. Tawag mo namin. Ano, random to. Ayan. Susutin niya yung headband. Mas picture yan. So, ayan, mga kaisip. Pinagkakaguloan po. Ayun, hindi ko. Sarang. Kuya Ram. Inabot niya yung bandila ng Pilipinas. Madami na ba sa Yes, ma'am. Marami na po. Okay nga po. Okay na po kami sa Ayun si Kara mo, hawak yung bandila ng Pilipinas. At kakain siya ng champurado dyan. Resibo. Ang daming tao. Nakitang nag-headband ka. Kung ano yung nasa picture. Kumain ka pa ng champurado. Nasarapan ka pa nga. Inabot mo yung bandila ng Pilipinas. Binanggit mo yung Saram. So ngayon mo sabihin, hindi kayo magkakilala? Hindi AI yan. Ang daming taong nagsasalita. Ang hirap gawin yan kapag ginawa mong AI yan. Dahay! Sara. Ewan ko sa'yo. Sinungaling ka. Chururut, tusok. Oh, di ba? Hindi makakalusot itong si Sara Duterte, mga kababayan. Nagsinungaling talaga eh. Alam niyo, bilib ako dito kay Pibos Talakera kung sino ang kanyang intel, mga kababayan, o sino yung taong kontak niya na nabibigay sa kanya ng mga ebidensya. Diba? Bilib talaga ako dito kay Pibos Talakera eh. So alam niyo, mga kababayan ko, may nadaanan ako na vlogger. Tas sabi niya, winasak daw. Winasak ha, yung term na ginamit niya. Winasak ni Sara Duterte si Ramil Madriaga. Diba? Paano winasak ni Sara Duterte si Ramil Madriaga? Winasak ba na dininay lang ni Sara Duterte si Ramil Madriaga? Winasak na kagad? Diba, DDS vlogger? Nakakatawa talaga eh. Hindi ka makakalusot. At saka dito, mga kababayan ko, na siya ay inadvisean, dito si Sara. Siya ay inadvisean ng kanyang abogado, malamang sa malamang, inadvise siya ng kanyang abogado na huwag aaminin or huwag siyang umamin. Kasi kapag siya ay umamin, inamin niya lahat yung nandun sa affidavit ni Madriaga, lagot si Sara. Tapos ang laban. At saka ito rin ang pwedeng mangyari kay Sara Duterte, mga kababayan. For more details, let's watch this. VP Sara, pwedeng makulong dahil pinuntahan niya daw si Madriaga
para patahimikin? Sabi ng abogado ni Madriaga, 2 beses daw dinalaw ni VP Sara Duterte si Ramil Madriaga sa BJMP detention cell sa Bikutan para kausapin siya. Inalok daw na i-dismiss ang kaso laban kay Madriaga kapalit ang pananahimik nito. Kung totoo ito, may kaso ba si Inday? Well, yes. Posibleng makasuhan si Inday ng obstruction of justice. According to Presidential Decree No. 1829, any person who knowingly or willfully obstructs, impedes, frustrates, or delays the investigation and prosecution of criminal cases are guilty of obstruction of justice. Under Section 1E nito, it may be committed by preventing witnesses from testifying or reporting the commission of offenses. Kaya, kung pinigilan mo ang witness, ibulgar ang nalalaman niya. Obstruction of justice yan. At mahalagang tandaan na sa kasong ito, hindi kailangang may pananakot, hindi kailangang may dahas. Basta tinry na pigilan ng isang tao na magsalita or tumistigo, pasok na kagad sa obstruction of justice yan. At yan mismo ang ginawa ni Inday, di ba? Pinilit daw niya si Madriaga na manahimik at huwag ituloy ang expose laban sa kanya. Kaya kung mapapatunayan ito, malinaw na nilabag ni VP Sara ang batas. Ang parusa dito, kulong of 4 years to 6 years. Nako, hindi birong kaso ito ha. Posibleng makulong si Inday dahil dito. O ngayon mga DDS, yan ay isa sa rason kung bakit hindi talaga aamin yang si Sara Duterte. Kaya nga diba malaking tanong kung si Sara ba talaga yung gumawa ng kanyang script mga kababayan? Baka ang kanyang vlogger lang. Diba? At saka pinilit nila si Sara Duterte na wag umamin kasi lagot na lagot talaga. Pwede siya makulong ng ilang years mga kababayan. Maraming years pala na na penalty dito sa obstruction of justice mga kababayan. So pwedeng makakasuhan pala itong si Sara. Kaya hindi talaga aamin yang si Sara Duterte. Okay? So anyways, before tayo mag-jump ng ibang topic mga kababayan, dito muna tayo sa good vibes. Kasi ipagpatuloy muna natin yung programa, di ba, na ipinakita ko sa inyo kahapon na program doon kung saan in-interview itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Di ba nakakatuwa talaga mga kababayan? Talagang matawa ka eh. Tas ang ganda ng kanilang mga topics. So ipagpatuloy natin na konting portion lang mga kababayan. Doon lang sa portion na kung saan napag-usapan nila itong si Harry Roque. At saka ibinuking dito ni John Vic Remulla kung ano si Harry Roque, mga kababayan. For more details, let's watch this. Ito Sek, may comment dito from comment. Edith. Sabi niya, ang pogi Oy! ni Sir John Vic crush ng bayan daw. Yun na, Nako. Ba't wala nagsasabi sa atin ng gano'n, ha? Sino bang mga nagko-comment dyan? Sino nga ba? Sino ba yan, Palitan na lang natin yung pangalan. Oo. Sek Llamas, ang pogi. Yung muscles pa lang, nakita mo na kagad ang mga muscles talaga. Ano, go-workout ka ba, Sek? Did you continue to workout? Natural lang. Hindi nag-workout talaga ako. Kaya yung isang dating cabinet secretary noong nakaraang gobyerno, paborito siyang gupitan eh. Yun na to. Sino ba yun? Ang daming blind item Tago dito. na lang natin. No? Tago Yan na ba yung lang lagi natin, ko no? nababanggit na pangalan? Si Harry yun eh. Diretso naman. Hindi ko makalimutan yung Kaibigan ko panel. naman talaga Ah, yun. kaibigan. Kaibigan ko talaga yun si Harry. Dating-dati pa. UP pa yan. Yes, UP. Nag-scuba diving pa sa kasabay ko yun eh. Uy, Kasabay scuba kami, diving talaga? Kasi UP Minsan din nga si Sek, pag-akyat oo. yung ano niya, yung buhok niya pumunta rito eh, pagkatapos. Pero ang ganda na kwento niya sa akin. Okay, oo. Nung college yan, aktivista yan si Harry eh. Oo. Eh, nung college, bata pa yan, 14 pa lang, first year college niya yan eh, sa sobrang talino. Nag-activista yan. Pinagmumuro niya si Aimee Marcos. Uy. So, pinaalis siya ng tita niya, pinadala sa Amerika para mag-aral kasi kala papatayin eh. Alam ba? Oh, syempre, that time, nag-aral meron siya mga sa, balita. nag-aral siya sa Illinois. Hindi niya nagustuhan dahil, di ko alam kung bakit, lumipat siya ng eskwela sa Michigan. Nako. Sa University of Michigan. Dinala daw siya ng taxi, diretso doon sa male dormitory. Pagpasok na raw, nagulat siya. Kasi lahat ng lalaki doon naglalakad, hubad-hubad. Galing sa galing sa paliguan. Hindi kaya siya Wala pa natuwa. pagpasok, hubad-hubad. Karga-karga niya yung maleta niya. Bigla bumagsak, sabi niya, I'm home. Ang tanong ko lang, Secretary, Ayun lang, wala ako sinasabi kundi sinabi niya, I'm home. wala. So, yun, First hand to. first hand yun, sinabi niya talaga yun. Ang tanong ko lang tungkol sa kaibigan nyo, Secretary. Okay, no? oo. Anong itsura niya habang siya ay umaahon sa dagat?
No? Hindi. Parang nai-imagine ko yung itsura niya eh. No? Hindi, alam mo yung katawan ni Michael Phelps? Yeah, yung Michael Phelps. Oh, Swimmer. Champion swimmer. Oh. Hindi ganon. Hindi. Hindi gano'n. Paring Alan, huwag ka nang bumalik. May pumalik na sa'yo rito. Pwede sa 4 alas ito. Balik na sa German. Wala na. Wala nang German cut. Finish na, Alan. Huwag ka nang bumalik, Alan. Oh, sorry ka. Speaking of Harry, Speaking of Saldi ko. Mukhang isa siya sa bumabanat sa inyo ngayon Ayun eh. na, No? oo, Kaibigan oo, nyo yun. eh. Oo, kaibigan yun, Sek. Oo, Wala, eh. Hindi, ganun talaga. Ganun talaga. Namumunga ang Sige, puno sige. ng mangga. Magalit binabato. siya sa akin ako hindi ako magagalit sa kanya. Yeah, yun naman yun. Pero kung kailangan ko siyang huliin ko. Yun nga. Yun ang tatanungin ko. Yung mga nandyan, yung mga nasa ibang bansa, yung mga nagtatago, yung mga datihan pa, ang daming nasa listahan. Ayoko nang banggitin ng mga pangalan nila. Baka bigla silang maiktad sa kanilang mga telebisyon habang pinanonood ka. Diba? Anong ginagawa ba ng DILG para, diba, bantayan, manmanan, at eventually kapag may lumabas ng mga warantihan, sino ang nakaatasan enforce ng warrant na yan kung sakasakali. Yan. Ulitin natin. Hindi na kita sa camera. Ulit. Yan. Yun, oh. Oh. Yan ang- Early next year, mukhang may susunod pang isa pang international warrant. Chismis lang naman yun, no? Chismis lang Walang po. official doon, no? Wala akong alam. Wala akong alam. Official doon. Oh, di ba? Next year daw. Mukhang next year. Itong si Bato de la Rosa, mga kababayan. Sana no, this month na, December. Parang matagal yung next year eh. Pero malapit na. Abangan, mga DDS. Iiyak na naman itong mga DDS, mga kababayan, kapag nandyan na yung warrant at saka huhulihin na itong si Bato de la Rosa. Abangan, mga DDS, di ba? So tingnan nyo, nakakatuwa talaga no na kajaming itong si DILG Secretary John Becremulia. Talagang palabiro pala eh. So anyways, dito tayo galing sa good vibes. Well, tayo na ngayon ay painit ng mga topics, mga kababayan. Okay, so ngayon, pag-uusapan na natin itong si Congressman Libeste. Kasi nga diba si Libeste, mga kababayan, the other day, meron siyang sinabi na meron siyang hawak na mga dokumento. Meron siyang hawak na listahan na kung saan mga pangalan ng mga lawmakers or yung mga government officials na merong insertion daw. Yun ang listahan na kanyang hawak, mga kababayan. Pero nakita natin itong si Libeste na mukhang yatang napapaipa lang eh. At saka siya lang dito ay nagpapasikat, mga kababayan. Parang si Mir Magalang 2.0 na meron siyang sinasabi, pero kapag kukunin or kapag hingin na sa kanya yung mga ebidensya, mga kababayan, hindi niya mailabas. Bago nasabi yan. Kasi 'di ba sabi niya doon sa kanyang interview doon kay Katunying na meron siyang hawak ng mga ebidensya. Pero gusto niya yung taga DPWH daw or dito kay Secretary Vince Dizon ang maglabas ng mga ebidensya na yan or ng mga dokumento na yan, mga kababayan. Ayaw niya. 'Di ba nakaduda talaga eh, bakit hindi na lang ilabas ang mga hawak niya na mga dokumento? Bakit pa niya idadaan doon? 'Di ba sinasabi niya na dapat daw ang DPWH ang maglabas noon or yung ICI ang maglabas noon kasi pinakita na daw ito doon sa taga ICI ang hawak niya na listahan. Ipinakita niya daw doon sa ICI. So ang gusto niya maglabas dito yung si Secretary Vince Dizon. Okay, so before tayo magdagdag pa ng mga information, mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo ang kanyang interview doon kay Katunying. For more details, let's watch this. Yun tungkol sa pagkamatay ni Undersecretary Cathy Cabral. Anong nabalitaan niyo po ba ito? Ano ang naging reaction po niyo, Congressman? Nalungkot po ako, hindi dahil lamang ito ay isang individual na may pamilya, kung hindi din dahil maraming importanteng impormasyon alam niya. At at least yung kanyang files ay nandyan pa at sana pwedeng isapubliko ito para malaman ng taong bayan sino talaga ang nagpapondo ng mga proyekto sa DPWH budget. Opo. Kailan po kayo huling nagkausap ni Yusek Cabral, Congressman? Actually, matagal na po dahil hindi na din siya pupunta sa mga hearings sa Kongreso. Pero ang files na ibinigay niya nung September 4 ay nasa akin. At para maintindihan ko
yung files na ibinigay niya sa akin, may isang taong malapit sa kanya na nagbibigay din sa akin ng impormasyon mula sa kanya. At nanghihinayang din ako dahil pagkatapos ng Pasko, actually dapat magkita kami para may iba pang mga files daw at iba pang impormasyon na sinabi niya nais niyang ibahagi sa akin dahil I think si Yusek Cabral ay talagang willing na mag-cooperate sa mga investigasyon tungkol sa flood control projects. At for whatever reason, she was not happy with how the investigations were going. And if I may just say, nanginginayang ako na hindi siya ang ginawang state witness. Dahil ang ICI mismo ang nagsabi sa akin nung bumisita ako noong November 18, si Yusek Cabral ang may pinakamaraming alam tungkol sa mga proyekto sa buong DPWH. Aha. So ang sinasabi po ninyo, may i-correct niyo po ako kung mali, na maling tao ang ginawang state witness? Hindi ko naman po sinasabing hindi dapat ginawang state witness yung mga witness ngayon. Pero I think this opportunity na hindi din siya ginawang state witness dahil yung mga site inspection ay hindi magbibigay ng impormasyon tungkol sa sino ang nagpapondo ng mga proyekto. Yung files sa Office of Planning sa Central Office ng DPWH ang may ganitong impormasyon. Alam naman po natin lahat na hindi lang mga kontraktor ang dapat managot. Kung hindi din po ang mga politiko na sa likod nila na nag-insert ng mga proyektong ito sa budget. At yun po yung hawak ni Yusek Cabral. Did you officially tell the ICI na gawin pong o i-consider na state witness si Yusek Cabral? Opo, nung nandun ako sa kanilang opisina, sinabi pa nga din nila na oo, siya nga ay mas marami pang alam kaysa kay Bernardo at baka kahit kay Bonoan. Dahil kilala din siyang very matalino, edukado, may mga PhD at yung mga data niya, lahat nakasulat. Kaya ang daming may itutulong niya sana sa investigasyon. Opo. At ay parang call to action na rin sa gobyerno dahil ngayon may mga tao pa na galing sa kanyang opisina o galing sa DPWH na marami ding alam na sana protektahan natin. At kung gusto natin malaman ang katotohanan, dapat natin protektahan lahat ng mga witness mula sa DPWH. Can you specifically mention names po? Yung file na binigay niya sa akin ay may column ng mga nag-encode ng bawat line item. Kaya ang kanyang staff kasama yung mga pangalan na mga encoders ay pwedeng protektahan ng estado. Yung isa din sa kanyang opisina na nag-set ng aming meeting ay sa aking pagkakaalam nandun pa si then Director Alex Bote ng Planning Services ng DPWH. So sa tingin nyo, ito si Alex ay importanteng tao na dapat protektahan ng estado? Kasama ng buong opisina ng Planning Services ng DPWH kasi kahit hindi ikaw yung nag-isip, kung ikaw naman yung nag-encode, marami ka din siguro mabahagi. At the very least, ang assumption ko, nasa kanila pa yung files na may kopya din po ako mula sa opisina ni Yusek Cabral kasi nasa mga computer lang naman nila yon. Okay, so may congressman, may secretary, pati sa ibang department, undersecretary, pati sa ibang department. Sino pa? Mga senador, may mga senador, I'm sure, opo, sa listahan niya. At actually, Katunying, ikaw naman yung nag-break ng balita na may listahan ng insertions ng mga senators, di ba? Opo. At hindi lang naman po sa DPWH may insertion, pati din po sa BICAM, di ba? May list of it. Lahat ito ay magandang investigahan sana, pero ang lumalabas, hindi nila nilalabas ang mga listahan ng mga insertion sa publiko. Baka dahil pag lumabas ito, hindi lang isa ang matatamaan, baka
buong Kongreso at Senado at Ehekutibo ay matatamaan kung lumabas ng mga listahan. Sa Senado po, meron po bang senador na walang insertion? Sa listahan sa file, according to the files of Undersecretary Cabral? Sa aking pag-aaral ng listahan, wala akong alam na wala. So lahat ng senador, ayon o base sa files ni Yuse Cabral, ay may insertion? Ako po ay humingi ng paumanhin sa mga senador, pero ayon sa aking pagkakaalala sa kanyang files na may kopya po ako dito sa aking laptop, wala po akong maalalang hindi kasama sa listahan. Ito po ay anong period po, Secretary? Secretary, Congressman? I'm referring to the 2025 budget. 2025 budget. So, pasensya na kayo, I have to ask this, ano? So, ang inyo pong nanay ay wala po dyan sa listahan o nandun sa listahan? First time for you to ask this, and I can say, nandyan. Tinanong ko siya at sinabi niya, hindi naman niya alam yung mga nakalista dyan. At sa mga senador actually, pinakamaliit ang sa kanya. Pero tinanong ko siya talaga at sabi niya hindi niya alam ang mga ito, pero kinocompirma ko po na lahat ng titingnan ko ay nandyan sa listahan. Pero hindi po ba fair din na sabihin na kung ilalabas man yung file na to ng 2025, ilabas na rin pati yung iba pang mga files na ang pinag-uusapan ay insertion o ng mga proponents na kung sino-sino? Kaya po, gusto ko sana ang DPWH ang maglabas dahil kung ako, baka hindi full picture, di ba? Mas maganda kung maglabas as much as possible na para fair naman na hindi lang yung malaking budget sa recent years ang makikita natin. At sa 2025 naman, pinakamalaki ang budget. Ang 2024 din malaki. Nagkataon kasi na lumaki ang DPWH budget, pero tama po kayo na magandang ilabas ang lahat. Actually, Katunying, if I can also share one thing. Go ahead pa. Over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nanawagan na ilabas ko na lang ang files. At unang-una, ipinakita ko na po ito sa ICI at sa Ombudsman. At nananawagan ako na ang DPWH ang maglabas nito sa publiko. Pero dahil may isa akong kasamahan na nanawagan na ako ang maglabas, Opo. pwede ko ilabas sa inyong show ang insertions niya. Sige po. Sino po ba yung nagre-request na yan na ilabas yung listahan? Ito po si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Sige po, go ahead po. Meron po ba siyang insertion? Opo, kasi ang mga party list ay may tig 150 million pesos na insertion. Opo. Taon-taon sa DPWH budget. At sa kadalasan, para sa mga barangay requested projects tulad ng mga multipurpose buildings o kung ano ang mga nakikita ko na insertion ng mga party list. Pero nakasulat dito ng Bicol Saro Party List ay 150 million pesos construction of road sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. At ang contractor na gumagawa ng 150 million pesos roads na ito ay si Bicol Gold Rock na nagkataon ang contractor din ng karamihan ng mga ganitong klaseng mga road projects sa lugar na yon sa Camarines Sur. Kaya sinasabi ko lang din po ito para may sample si Congressman Redon ng listahan ito dahil ang punto ko ay bawat isa sa mga
representante sa Kongreso ay may insertion na nakasulat po doon ang proponent at pwede ni Congressman Redon i-check ang files ng kanilang party list at maaari niyang i-confirma na ito nga ang insertion ng Bicol sa raw party list. Okay, so doon muna tayo sa isang observation ko mga kababayan na kung saan na itong si Libiste ay mukhang nagsigway. Saan doon, Sir Evan? Naalala niyo ba na merong request itong si Katunyeng na sabi niya na meron na siyang hawak na files na insertion sa 2025. At saka tinanong siya ni Katunyeng, meron ba siyang hawak sa previous years, yung dating administration mga kababayan na mga insertion. So meron daw siya, meron siyang hawak. So sabi ni Katunyeng na kung meron siyang ilalabas na file na insertion sa 2025, how about ilabas na rin yung sa previous na year? 'Di ba? Sabi dito ni Libeste na okay daw, walang problema, ilalabas niya. Pero gusto niya daw ang maglabas niyan yung taga DPWH. Tapos bigla siya nagsigway mga kababayan. Di ba napansin niyo ba bigla siya nagsigway? Bakit? Kasi ayaw niya na siya ang maglabas ng file dito sa year or sa panahon ni Digong. Ayaw niya mga kababayan. Kaya biglang niyang sinigway kaagad ng ibang topic. Diba ininsert niya kaagad yung tungkol kay Attorney Terry Redon mga kababayan or ni Congressman Redon. Yung taga Bicol sa raw party list. Diba ininsert niya kaagad na instead sagutin niya na ilabas niya yung files sa insertion nung dating administration. Hindi niya sinagot, bigla niyang sinigway kaagad mga kababayan. Bakit, Sir Ivan? Kasi siya ay DDS. Alam niyo ba mga DDS na itong si Libiste, siya ay DDS. At sa panahon ni Digong, tiba-tiba itong si Libiste. Naalala niyo ba ng kanyang negosyo mga kababayan, yung solar? Kasi for example, dito sa post sa Facebook page na Liwanag sa Dilim, sabi niya, pinakapanalo sa panahon ni Digong ay si Libiste. Tumabo siya ng halos 10 billion pesos. Isipin nyo DDS, 10 billion pesos sa pagbibenta ng negosyong solar sa tulong ni Digong. Kaya ngayon, wala na siyang interes sa flood control project. Puro papugi na lang at media exposure ang inaatupag para mind conditioning sa taong bayan at makapwesto sa 2028 senatorial election. Now you know. Kaya ngayon itong si Libeste nag-iingay, nagpapaipal, nagpa-exposure, ito'y preparation sa kanyang ambisyon na tatakbo daw ng senatorial candidate sa year 2028. Kaya naman pala, ito yung ating ebidensya mga kababayan tungkol sa solar para sa Bayan Corporation. Ito yung balita. This is 2019. Di ba nakita natin dyan si Libeste? So according to sa post ng Inquirer.net, sa kanilang balita, Solar para sa Bayan Corporation, a renewable energy distribution firm, is owned by Leandro Libeste, son of former Senator and now Antique Representative Loren Ligarda. 10 billion pesos pala yan mga kababayan. At saka meron din sabi dito si Libeste, sabi niya, sa buong Pilipinas, wala akong nakilalang leader na may tapang at malasakit katulad ni Mayor Duterte. Siya ay literal na DDS mga kababayan. Kaya ang kanyang ginagawa ngayon, yan ay nakakaduda. Kung meron man siyang hawak na dokumento or files, listahan ng insertion, bakit ayaw niyang ilabas mga kababayan? Bakit gusto niya ang DPWH pa ang maglalabas nito? Diba nakakaduda talaga? Tas dito sa balita na kung saan I am very sure na narinig nyo na diba merong kumalat na picture itong si dating DPWH Yusek Catalina Cabral during sa hearing na merong bandage ang kanyang daliri mga kababayan. Diba? Yan ay kumalat na picture. Actually, 3 months ago mga kababayan, na-post na pala yan doon sa Reddit. At dito sa siguro community ito ng mga engineer. So, this is 3 months ago. Sabi dito, Congressman Leandro Libeste forcefully took papers from Yusek Cabral's office. So, ito ay isang whistleblower mga kababayan. Siguro ito ay community ng mga engineers. At saka binuking nila itong si Libeste na kinuha niya yung mga file or documents doon kay Yusek Cabral forcefully, meaning pinilit mga kababayan.
ginpuwersa itong si Yusek Cabral. Kaya siguro siya nakasugat mga kababayan. Kaya meron na siyang bandage doon sa kanyang daliri during sa hearing. Kasi according yan sa post 3 months ago, doon sa Reddit. Diba nakita nyo na post mga kababayan ay dito na sa Facebook. Pero una pala yan, ang original na post na yan ay doon sa Reddit. Sabi niya, totoo po ito. Nangyari mismo sa opisina ni Yusek Cabral. Gabi bago ang hearing. O di ba? Ayon sa kwento, pumasok si Congressman Leandro Libeste at agresibong inagaw ang mga papeles mula sa kamay ni Yusek Cabral. Dahil sa biglaan at marahas na pagkuha, nahiwa pa raw ang papel ang daliri ni Yusek Cabral. Kaya noong sumunod na araw sa hearing, mapapansin nyo nakabenda ang kanyang daliri. Hindi dahil sa simpleng aksidente, kundi dahil mismo sa insidente sa loob ng kanyang sariling opisina. Nakakagulat at nakakaalarma na ganito ang ugali ng isang halal na opisyal. Pumapasok sa opisina ng isang undersecretary at pilit inaagaw ang dokumento to the point na nasaktan pa ang opisyal. Diba? Ganyan pala ang ugali ni Libeste mga kababayan. Kung totoo ito nakakatakot ang ganyan na ugali. Kasi kung titignan natin, ito si Libeste mga kababayan sa panlabas na anyo, parang napakabait, no? Parang hindi makabasag pinggan. Napakabait talaga pero meron palang tinatago na ugali mga kababayan. Nakakatakot na ugali. So meron ipapakita sa inyo na isang video na kung saan kung ano yung pwedeng kahahantungan ni Congressman Leandro Libeste doon sa kanyang ginawa kay Yusek Catalina Cabral. But before that, syempre i-acknowledge muna natin ang ating top 5 commenters, ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan ang una sa ating listahan, si Robel Ferrer Official. Meron siyang 51 na mga comments. Nandyan rin si Sam Pagita, meron siyang 19 na mga comments. Tess Paraon, mayroon siyang 15 na mga comments. Nandyan rin si Maria Mindasiplon, mayroon siyang 13 na mga comments. And Jan Esperanza, mayroon siyang 12, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment, si Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin si Marilyn Digma, Emel Concepcion. I-shoutout natin si RN MSN 2006 from Los Angeles. Hi to Maria Mindasiplon. Paz Galvez Alviar from La Union. Nandyan rin si Jocelyn Flores, Edgardo Garcia from Bulacan, Estela Rosal, Ido Javier Channel from Bisha, Kiiseng. Kasama rin natin si Rebelina Rulian from Hong Kong, Gina Letras from Melbourne, Australia, Nikki Mariano, Preciso Leasing. Hi to May Dunes, Mixed Talk Vlog. Nandyan rin si Jen Rabara from UK, Ruben Gorospe, Salvacion de la Cruz, Marilyn Ortiguero, and hi to Sir Jaime Garcia. Okay? So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Attorney Rene Bueno. For more details, let's watch this. At ang pananagutang politikal sa usapin ng kontrobersiya sa dokumento ni Congressman Libeste ng Batangas at ng dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, yung namayapang Yusek. Okay? Pag-uusapan natin to dahil maraming tayong nabasang balita na si Yusek Cabral ay kinuhanan ng dokumento ng kongresista mula sa Batangas na parang lumalabas na walang permiso at the procurement of the documents were made with force, no? Dahil nasugatan daw sa daliri itong si Yusek Cabral. Okay, pag-usapan natin yung prinsipyo tungkol sa exclusionary rule na nakalagay sa ating saligang batas. Sa sistema po ng batas sa Pilipinas, ang Bill of Rights, Article 3, Section 2 at 3 yan, ang nagsisilbing pangunahing proteksyon ng bawat individual. Sinasabi dito na anumang ebidensya na nakuha ng labag sa karapatan laban sa hindi makatwirang paghahalughog at pagsamsam
ng mga dokumento, yung tinatawag nating unreasonable search and seizure, ay hindi po yan pwedeng tanggapin bilang ebidensya sa anumang legal na proseso. Kahit gaano pa yung kaganda pagprenisinta mo yan sa hukuman, that is inadmissible. Diba? So kasi illegally obtained. So ngayon pag-usapan natin yung doctrine of fruit of the poisonous tree. Yung lason na puno na nakuha sa pamamagitan ng illegal, no? Puinersa, may intimidation, no? Kinuha, walang consent. Kung yun paraan ng pagkuha ay madumi o labag sa ating batas, ang ebidensyang nakuha, yung bunga ng puno, ay itinuturing na lason. Kahit pa naglalaban yung Cabral list na mga pangalan ng mga kurakot na opisyal, hindi ito magagamit sa korte, no? O any quasi-judicial body kung ito ay nakuha sa pamamagitan ng pisikal na dahas o pakikipagbuno na nagresulta sa sugat sa daliri ni Cabral. Ayan, may sugat dito si Cabral, dito dito. Dahil doon sa matalim na gilid ng papel. Nasugatan na din ako ng araw dyan, sa ganyan. Pagkuha ng papel, matigas yung papel. Bumakat, sugat. So, para sa isang ebidensya, ay maituring na competent evidence. No? Kasi minsan sa husgado, pag illegally obtain ng evidence mo, sisigaw yung kalaban. Objection, Your Honor. Sasabihin, the evidence is incompetent. Dapat kasi karapat-dapat yung ebidensya. Nakuha dapat sa pamamagitan ng tamang legal na paraan tulad na subpoena, warrant, no? O voluntaryong pagsuko ng mga dokumento. Hindi yung puwersahan mo kinuha doon sa loob ng kwarto kahit ayaw ibigay sa'yo. Nagkasugat-sugat tuloy yung daliri ng tao. No? Kung ginamitan ni Congressman Leviste ng pisikal na puwersa ang pagkuha ng mga dokumento, hindi lamang siya basta nakahanap ng ebidensya. Pwede siyang managot sa krimen sa ilalim ng Article 286 ng ating revised penal code. Bakit? Nasagwatan yung ali dito, yung namayapang DPWH Undersecretary. Although mababang uri ng pisikal na sugat yan. Ang makikitang ebidensya ng benda sa daliri ni Yusek Cabral, ng namayapang si Yusek Cabral, sumalangit ang kanyang kaluluwa, sa Senate Blue Ribbon Committee ay nagsisilbing prima facie. Ibig sabihin, malinaw na batayan na nagkaroon ng pisikal na komosyon. Ang sugat na ito ay isang malaking hadlang sa prosecution. Dahil pinapatunayan nito na ang mga dokumento ay hindi binigay ng maluwag sa kalooban ng namayapang undersecretary. No, medyo paepal tong si Leviste, no? Mukhang nagpapasikat, palaging nasa media, mukhang may binabalak, no? Na ambisyon, no? Mukhang may na-ambisyon sa 2028. Hulaan niyo kung ano kaya. So, ano ang dapat gawing tamang hakbang ng ating pamahalaan tungkol dito? Dapat magkaroon tayo ng independent evidence, no? Laban doon sa tainted evidence. Upang matiyak na hindi mababasura ang investigasyon sa flood control mess dahil lamang sa teknikalidad, dapat kumilos ang Independent Commission for Infrastructure, yung ICI, at yung Senado syempre. Hindi sila dapat umasa sa mga poisoned or maduming dokumento ni Leviste. Considered as poison evidence yan Pinapayagan naman kasi ng korte na tanggapin ang impormasyon kung ito ay muling makukuha mula sa isang hiwalay, independent, at malinis na paraan. So, pwede naman kumuha ng independent evidence. Kapareho nung nakuha niya, no? So, ang dapat gawin siguro is dapat agad mag-issue ng subpoena duces tecum
Ang ICI para sa original digital logs mula sa IT Department ng Public Works o kaya kay Secretary Dizon. Ang malinis na kopya na ito ang papalit sa maduming kopya ng umeepal na kongresista upang matiyak na mapaparusahan ang mga nasa listahan ng namayapang si Yusek Cabral. Yan, dapat malinis pagka tayo ay nagpresenta ng ebidensya sa hukuman, hindi yung kinuha mo tapos by force, naku, nasugatan pa yung tao. Hirap yan. Huwag nating gamitin yan. No? Nagkakaroon lang ng political grandstanding dyan sa sistemang ganyan. So dito, dapat kasi nating suriin ang integridad ng nag-aakusa. Sa batas, ang motibo sa likod ng isang investigasyon ay maaaring gamitin upang kutyain, sirain, ang kredibilidad nito. Ang mga bali-balita na ang agresibong paglantad ni Congressman Lebiste ay bahagi ng kanyang paghahanda para sa pagtakbo sa Senado sa 2028. Siguro upang palitan ng kanyang ina na si Senator Loren Legarda na matagal na dyan sa Senado at nagkakaedad na, di ba? At mukhang siyang gustong ipalit. Kaya pumupurma-purma na ngayon, ang batang kongresista sa Batangas. Dahil dito, nagbibigay ito ng pagdududa sa layunin ng investigasyon. Nakasama siya. So, para mawala yon, ICI, huwag niyo nang pansinin yan. Napapasikat lang yan. Ang daming ebidensya na pwedeng makuha natin through legal means, not through illegal way of getting the evidence. Kapag ang isang investigasyon ay nakikita bilang political cheater o pagbida-bida lamang, humihina ang tiwala ng publiko at nabibigyan ng mga proponents sa listahan ng pagkakataong sabihin sila ay biktima lamang ng prosecution politikal. So wag nating hayaan yan na may pumasok na umeepal na isang politiko to serve his own personal political interest. Iwasan natin yun. So, maraming paraan para makakuha ng ebidensya na that will be treated as admissible ang evidence sa korte. Dito yung pagkamatay ni Yusek Cabral noong isang araw, nitong buwan na to, ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng usapin. Siyempre, ngunit nagbabago ang labanan dito. Kasi yung death extinguishes the criminal liability but not the civil liability arising from law, contracts, quasi-delicts. Alam nyo yung pagkamatay ni Yusek Cabral ay hindi nangangahulugan na patay na rin yung kaso niya. Ang namatay lamang dito ay yung kanyang criminal liability but not the civil liability arising from law, arising from contracts, arising from quasi-delict. So, yung civil liability not arising from the crime ay pwede magpatuloy dito at hahabulin ng gobyerno ang kanyang mga naiwang ari-arian. Okay? Sa parte naman ni Congressman Lebiste, although namatay na nga si Yusek Cabral, maaari pa rin kasuhan ng Estado si Lebiste para sa pamumuwersa o pananakit. Ang kanyang pagharap sa Senado ni Cabral at ang kanyang benda sa daliri ay bahagi na ng opisyal na record at magagamit pa rin kahit wala na siya. Kaya nga nakakaduda itong ginagawa ngayon ni Congressman Lebeste. Inipapasikan lang kasi meron palang plano this coming 2028 mga kababayan. Nas according kay Attorney Rene Bueno, pwede palang makakasuhan itong si Congressman Lebeste dahil sa kanyang ginawa doon kay Yusek Catalina Cabral mga kababayan. Lagot! Pwedeng makakasuhan ng kriminal. So ngayon mga kababayan ko, babalikan lang natin ng konti yung sinabi ni Congressman Lebeste doon sa kanyang interview kay Katonying. Diba kanyang binanatan itong si Congressman Terry Redon. Nasabi niya meron dang insertion na 150 million pesos.
Sumagot si Redon mga kababayan na paano daw nakakaroon siya ng insertion, 2035 na siya naging congressman. Which is correct mga kababayan. Ang ibig sabihin, doon sa kanyang sinabi ni Libiste, doon sa kanyang interview kay Katon Yeng, medyo sumablay siya doon. Kasi totoo ang sinabi ni Congressman Terry Redon na siya ay nag-assume sa office 2025. Ang ibig sabihin ng insertion ni Libiste na 2025, ibig sabihin ginawa ang budget na yan 2024. Wala pa sa office itong si Congressman Terry Redon mga kababayan, di ba? So doon po sumimplang itong si Congressman Leandro Libiste. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo itong programa ni Yuse Claire Castro. For more details, let's watch this. Bakit hindi agad nilabas? Yung agad yung tanong ni Atty. Redon. At tandaan natin, unless sasabihin ng ICI na nakita nila talaga yung dokumento, mahihirapan i-prove, ha? So ngayon, hindi ko alam kung nagsalita na yung ICI tungkol dito, mga kapatid. Hindi ko nadinig. Kasi, uulitin ko, if you are really interested in solving, diba, the mystery behind the allocables and non-allocables, Congressman Libiste, Leandro Libiste, should have given a copy to ICI. Tingnan niyo mga klira. Ang sabi niya doon sa video kanina, idadagdag ko lang to. I showed it. Buti na lang si Sean matalas. Pinakita mo lang? Kasi sa ibang tao mga kaklir, tatanggapin na lang yun eh. Pinakita pala eh. Ba't hindi gumawa ang ICI ng aksyon? Ano niya? Pinakita daw niya. Tama ba ako? Pumunta siya sa ICI, pinakita niya. So, wala siyang dalang extra copy. Hawak lang niya. Kung totoong pumunta siya sa ICI. Ha? So, doon tayo. Dala niya, pinakita niya. Tapos, wala. Wala nangyari. Tapos pumunta daw sa opisina niya, and they look at it, scan, ganong kakapal yan. Still, he did not give a copy. Bakit? When you had all the opportunities to do that. Bakit? Di ba? Kaya nga tanong ngayon ni Atty. Redon, ba't di mo pinakita? Hindi mo isila publiko. At totoo ba na nabanggit niya na ito? Mga clip, please lang, i-recall nyo. May nabanggit na ba siya na news tungkol dito as early as September? Pagkagawa ng ICI? Meron ba? May nadinig ba tayo? Parang wala, di ba? Parang wala. Pakikorek ako ha, baka ako yung nagkakamali. Meron ba siya nilabas na news about this? Before, on the day na sinabi niya nakipag-ugnayan siya sa ICI about this list, about these documents. Sagot ni Libiste, mismong mga kongresista raw ang ayaw makita ang listahan ng proponents ng DPWH budget insertions. Ang buong detalye sa agenda. Doon na muna tayo ha. Ayaw daw makita ng mga kongresista. With more reason na dapat mong sinapubliko. Kasi, magkakaroon ng kontrobersya dyan, mas lalong iimbestigan yan kung nilabas mo na. Kung totoo yan. Diba? Tuloy. Weekend report ni Ivy Reyes. Matapos sabihin ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste na may hinahawakan siyang listahan galing sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral, simula pa Setyembre, tinatanong ni Bicol Saro Representative Terry Redon mula pa Setyembre, di ba? Kung bakit hindi ba inilalabas ni Libiste ang listahang ito hanggang ngayon. Di ba? Hindi pa nilalabas hanggang ngayon. So, lumalabas yung kongresista, wala rin kopya.
Kasi mga kaklit, ito yan. Alam naman natin maraming Duterte dito. Marami rin naman na Duterte alis sa Kongreso. O ba't di mo pinakita kay Congressman Miao? Para siya na nagsalita. Total, mas madaldal yun. Itanong ko lang, di ba? Magkaibigan naman sila. O ba't di mo pinakita kay Congressman Marcoleta? Ganon din yun. Close din sila. Di ba? Parang ang dating sa akin dito, ang dating lang sa akin, at dating nga sa akin. Pag nasusukol si Congressman Leviste, madaling magturo. Kasalanan mo eh. Sa akin lang sinabi mo eh. Wag ito. So, pero hindi pwedeng bibig eh. Diba? Kung may kopya ka niyan, sana pinareceive mo na rin dyan sa Kongreso. Diba? Tapos, ikaw na nagsabi, ayaw na lang ilabas to as early as September. Diba? Kung ayaw mo, ito yan, isa pa. Mainit naman dito sa issue na to eh. Ang mga Duterte alay sa Senado. Pati mo binigay. Pati hindi mo binigay kay Senator Lacson. Sino ba na unang mag-imbestiga dito sa flood control? Hindi ba si dating chair ng Blue Ribbon na si Senator Marcoleta? Pati mo binigay. Paano na-imbestigan? At siya nagsambulat niyan. Diba? Leviste is equals Magalong, sabi ni Lydia. Nako. Meron naman manggagalaiti dyan. Baka magalaitin na naman sa inyo si Mayor Magalong. Diba? Question to him is, it has been several months since this supposed document had been provided to him. Why has he not disclosed it up until today? Diba? Kung ayaw ng Kongreso, punta ka sa Senado. Mainit si ano dyan. Ito pa. Si Senator Marcoleta nga eh. Pinapasok si Gutesa eh. Ikaw pa? Si Kong Toby nga eh. Nakapasok kasi witness eh. Resource person eh. Ikaw pa? Congressman Leviste? Ikaw pa ba? Kung talaga may hawak ka? At that time, si Congresswoman na, si Yuse Cabral, nandun na. O di sana nagpresenta ka rin. Na maging resource person. Ngayon pa na wala na si Yuse Cabral, saka mo yan ilalabas. Paano naman papapatunayan niya ni Yuse Cabral na hindi yan totoo? Totoo yan. Diba? Full bake fake. Ayun no. Okay to bagong word Full bake fake. Hindi ba? Kasi binabanggit niyo yun in the last couple of days na meron pong binigay na dokumento. Where is that list? And if that list is actually relevant to the flood control controversy, that list should have been disclosed in the soonest time. Hindi natin kailangan hintayin si Undersecretary Cabral po dito. Sa social Diba? Kung binigay na sa'yo, tama. Kung binigay na sa'yo yan before, at yun yung mga pangalan, proyektong hindi mabanggit-banggit, especially the non-allocable, ba't di ka agad lumabas? Patay na si Cabral, kaya di siya masasagot ng totoo. Yun tama, Mishi Cruz, diba? Diba? Unang-una. May sasabi nga tayo sa dead man's rule, pwede naman i-apply dyan. Yung pakikipagtransaction mo, di umano. Sa isang taong ngayon patay na. Paano yan mapapatotohanan? Na yun talaga. Dokumentong galing sa kanya. Galing sa kanya. Internal files. Kanina nga sabi nga natin, di ba? Kung internal files yan, hindi yan ibibigay sa'yo. Kasi, ang ginawa mo lang is mangulit ka na mangulit. Sa pagkakakulit mo, hindi naman kayo close, ibibigay lahat ng mga personal files. Ilang beses kayo nag-usap muna ni Cabral para maano mo? Si Yuse Cabral ba mismo nagbigay sa'yo? O assistant niya lang? Paano binigay pala sa'yo?
Pumunta ka man personal? Di ba? Pumunta ka man personal kay Yusek Cabral? Si Yusek Cabral ba ang nakausap mo? Si Yusek Cabral ba nag-abot sa'yo? Dapat itanong pala yan. Di ba? Kita mo ba habang piniprint yan? Wala sa kanyang computer? Social media page ng kongresista, sinabi ni Leviste na September 4 pa ibinigay sa kanya ang mga dokumento na naglalaman ng mga proponents ng insertion sa Public Works Department. Anya, naipakita na niya ito sa Independent Commission for Infrastructure at mayroon ding kopya ang DPWH. See? Again, ulitin natin to. Ipinakita lang. Hindi siya nagbigay ng kopya. Walang record ng ICI dito dahil wala siyang binigay na kopya. Ang ginawa daw niya is para, actually humingi siya ng kopya para, dahil gusto niyang labanan si Guardiola. Ang focus niya si Guardiola lang. Diba? Parang magalong din si Leviste. Sabi ni Eddie Waukaw na. Parang magalong din si Leviste. Marami raw alam pero hanggang ngayon walang nailabas. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Shirley Risman, Phil Macabato from Toronto, Canada. I-shoutout natin si Tony de los Reyes, Apolonio Nocido, Evelyn Garcia, Munetz Borromeo. Nandyan rin si Raidy Biloria, Ninita Omale, Robel Ferrer Official, Jose Aragon, Canonigo Edgardo. Kasama rin natin si Mary Anchita, Crespina Liberal, Noel Gabion, Hilda Agustin, Mariam Bisaya. Nandyan rin yung Japanese na name, Rex Mamawag from Isabela Province. Kasama rin natin si Bert Leroy, and hi to Victoria Kagin. Okay? So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong year-end report ng Marcos Administration. Isa sa programa ni President BBM, ang Wala ng Gutom 2027. For more details, let's watch this. Habang papalapit ang pagsasara ng taon, balikan natin ang mga mahahalagang hakbang na ginawa ng pamahalaan para labanan ang suliranin ng gutom at hirap ng mamamayang Pilipino. Isinusulong natin ang food stamp program upang matiyak na hindi lamang busog ang mga benepisyaryo, kundi malusog, masigla at malakas na magagampanan nila pang araw-araw ang kanilang mga gawain. Simula ng inilungsad ng pamahalaan ang Walang Gutom 2027 noong taong 2023. Sa bisa ng nilagdaang Executive Order No. 44, naging malawakan ang ginagawang hakbang ng Department of Social Welfare and Development para sugpuin ang pagkalam ng sikmura lalo na sa mga kababayan nating nakakaranas ng involuntary hunger. Batay sa 2021 Family Income and Expenditure Survey ng Philippine Statistics Authority, umabot sa mahigit 1 milyong pamilya ang napapabilang sa food poor family sa bansa. Kaya naman, naging malawakan ang pagtugon ng DSWD sa pag-abot ng tulong sa 22 priority provinces na natukoy ng programa. Sa ikalawang taon ng ating Walang Gutom program, mabibigyan ng tulong ang 600,000 pinakanangangailangang kabahayan sa kanilang nutrisyon. At sa 2027, dadamihin pa natin sa 750,000 kabahayan ang maaabot ng feeding program natin. Sa katunayan, nito lamang buwan ng Oktubre, inilungsad ang Walang Gutom, Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electric Vouchers o ang Refuel Project na mas pinadadali ang pag-enroll sa programa gamit ang Electronic Benefit Transfer o EBT cards. Ang bawat EBT cards ay naglalaman ng 3,000 halagang food credits na magagamit pambili ng mga pagkain sa iba't ibang DSWD-accredited local stores, supermarkets, at kadiwa ng Pangulo outlets. Layunin ng Refuel Project na mas palawakin ang Walang Gutom program coverage na makakahatid ng tulong sa 600,000 food poor family sa bansa. Doble sa paunang target na 300,000 pamilya. Inaasahan na maaabot ang target na 750,000 sa taong 2027. Na dati, nagsimula ito, meron pa tayong counting notebook eh. May notebook tayo na gano'n. Ngayon, high-tech na po tayo ngayon. Kaya meron na lang kayong card at susunod ay yung tinignan namin na sistema
na imbis na kailangan pa magrehistro, imbis na maglagay doon sa parang booklet, ay dyan na lang po sa computer, kayang-kaya po, ay tuturuan po kayo namin kung paano gawin. Napakasimple lang po. Noong Oktubre, nung nakaraang na taon, ay 48.7% po ang sinasabing hunger rate na ginugutom pa. Dahil sa programang ito, yung numerong yan ay bumaba na po at naging 41.5% itong Marso ng 2025. Dahil dito sa programang ito, bumaba na po ang hunger rate, ang mga gutom sa household beneficiary. Lahat po sa beneficiaryo natin, bumaba na po ang gutom. Kasabay ng walang gutom food stamps, nagtayo na rin ang DSWD ng walang gutom kitchen, ang kauna-unahang food bank ng bansa na may layuning makapaghatid ng libre at masustansyang pagkain sa sinumang nagugutom. So ito, part ito ng overall drive natin. Kung matandaan nyo, meron kami yung walang gutom food stamps. Yun talaga yung malakihang anti-hunger program natin. Pero yung mga nakakaranas ng kagutuman at naghahanap ng mainit na makakain, etong soup kitchen natin, compliant sa batas, tuloy-tuloy rin na nag-ooperate. Etong soup kitchen na to, dito dinadala ng mga hotels, fast food, yung mga sobra nilang pagkain. At araw-araw nakabukas to para sa mga nagugutom natin mga kababayan. Matatagpuan sa dating abandonadong Pogo Hub sa FB Harrison, Pasay City, ang walang gutom kitchen ay nagsisilbing food banks katuwang ang pribadong sektor para maiwasan ang food wastage. Partner natin dito, mga fast food chain, pati na rin yung Philippine Hotel as Owners Association at yung SOS Philippines, sila yung nagdadala ng pagkain dito. Bagamat meron din kaming ino-augment na mga potahe, pero the whole concept here is walang food that should go to waste at mapakinabangan ng mga kababayan natin. Simula nagbinuksan ito noong December 2024, umaabot na sa 700 katao bawat araw ang libreng nakakakain dito mula almusal hanggang tanghalian. Bukod sa pagkain ang dinodonate sa amin, meron din kaming call to volunteers. On a regular day, makakakita kayo dito ng mga estudyante, mga NGO, mga private companies pumupunta dito. Makailan yung Food Panda. Hindi naman pagkain lang lagi namin hinihingi sa kanila na i-donate, kundi dito rin sila sa service, part sila ng service crew. Bukas po kami araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Kami po ay nagsaserve tuwing breakfast at lunch. Para po sa breakfast, kami po ay nagbubukas simula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Para naman po sa lunch operation po namin, kami po ay nag-open ng alas 11 ng umaga until supplies last. Meron po tayo nakalang kondo para dito at under po ng pag-abot program, pero po ang walang gutom kitchen po ay complementary na bubuhay not only with the government fund but also with the donation coming from our donors and private individuals po. Marami po dito ang nagbibigay kahit mga makapitbahayanan or mga pamilya na nakikita nila ang esensya or halaga ng walang gutom kitchen. Nagpapasalamat kami sa DSWD. Nagkaroon sila ng programa na walang gutom kitchen. Kasi ito malaking tulong sa kanila na kahit papaano, kahit sila nasa lansangan, hindi sila gutom. Kasi mayroong umaga, mayroong tanghali. Magandang programa na makakatulong talaga sa mga taong nasa labas. Yung wala talaga, mga homeless talaga. Magpasalamat tayo kay TBBM dahil nagkaroon ng programa para sa mga taong nasa street na walang naiuwi, walang inuuwian, walang kinakainan, walang makain. Pero may solusyon silang nagawa para sa mga taong ito. Kaya maraming salamat TBBM. Malaking tulong. Ay sus, ang salamat nga eh. Masarap ang pagkain nila kaya. Ayos na ayos sa akin, lalo pag may gulay, may gulay sila, tsaka yung kanin nila, masarap. Masarap, wala akong masabi. Ngayon, magmula nung nagkaroon nitong ganitong programa, araw-araw, halos mandaming tao po dito. Isa na po ako doon, umaga, tanghali. Dito kami kumakain. Tulong naman ng Panginoon at kakanay ng programa ni Presidente, pataga naman napakalantal-laking bagay ito. Tulong na para sa amin. Kasi kahit papaano,
yung gutom, yung hirap, yung bigat, yung kalooban. Ay paano pag nandito ka nababawasan, nakapag-relax ka, katulad so. Pangulo, maraming salamat po sa inyo, sa inyong tulong, at sana tuloy-tuloy po ang programang ito sapagkat marami po talaga nakikinabang na katulad naming mahihirap na Pilipino. Salamat din po sa mga workers dito, sa DSWD, sa inyo po walang sawa na paggabay po sa amin araw-araw. Kayo po ang naghahanda para sa pagkain namin dito. Maraming salamat po sa inyo. Happy po ang mga kababayan po namin, ang mga nasaserban po naming mga kliyente. At isa po sa mga goal ng Walang Gutom Kitchen is una, behavioral change. Makita po nila na meron pong gobyerno, not only gobyerno, but meron silang lugar na feel nila nakasama sila. At dito po sa Walang Gutom Kitchen, itinataas po natin yung moral ng mga kababayan nating nasa lansangan na pwede pala na libreng pagkain at may maayos na lugar kung saan pwede silang kumain. Kasabay ng pamamahagi ng libreng pagkain, isinasagawa rin dito ang Tara Basa Tutoring Program, isang cash for work program para sa mga estudyante sa kolehiyo mula sa state and local colleges at universities na naghahanap ng dagdag na kita sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata. Bukod dito, patatagpuan din sa ikalawang palapag ng gusali ang bagong gawang Pag-abot Processing Center. Yung Pag-abot Center, kung matatandaan nyo, is part of the Pag-abot program na nag-reach out kami sa mga individuals in street situation. Ito yung mga nakatira sa lansangan. Bagamat trabaho or responsibility ng local government units yung pag-reach out, nag-partner na kami sa mga LGU kasi hindi na nila kaya by themselves. So yun naman ang sinusugpo natin doon, yung problema ng homelessness. Simula ng programa ng 2023, almost 15,000 na ang ating na census sa buong Metro Manila, of which kalahati nun ang ating naiuwi na sa kanilang mga probinsya. Pag inuwi natin sila sa kanilang mga probinsya, may kasama na mga economic grant yon. May mga kasama ng livelihood grant yon para masigurado natin hindi na sila babalik sa Maynila. Dito namin napoprocess lahat sila na may database kami na mga individuals and families in street situation. Kinukuha yung biometrics kasi wala mga national ID sila. Para alam natin the next time matagpuan natin sila sa lansangan, alam natin yung buong storya nila so we can do the proper case management. So we have around 100 plus social workers and development workers. Umiikot po kami. Madilim pa lang nasa kalye na po kami at inaabutan pa rin po kami ng umaga sa kalye to reach out. No? We reach them at meron po kaming mantra, pwedeng kulitin, bawal pilitin. So kung ma-reach out na po sila, dinadala po dito sa bagong inaugurated na processing center at dito po ay ini-interview, nagkakaroon po ng malawak na panayam sa kanila. Yung Pag-abot Processing Center ay isang safe place, no? Safe area where they can feel at home. Parte na ginagawang pagproseso ang pagkakaroon ng IDs na hindi lamang magsisilbing kanilang pagkakakilanlan, kundi magsisilbing kanilang case records sa binubuong database ng DSWD Pag-abot Program. At next time around, kung halimbawa, bumalik po sila, hindi po natin isinisisi ang pagbalik sa social worker o sa kanila, manapat kailangan natin silang kausapan muli. Baka meron pang kakulangan sa intervention o sa kanilang serbisyo na kailangan nating pag-usapan muli. Para naman po sa mga kapatid nating Pilipino na may uuwian except that hindi nila alam kung nasan yung mga pamilya nila na displaced, tumutulong po ang mga social workers. They stay here for quite a time habang hinahanap po namin yung mga kapamilya nila. Katunayan, sa ikalawang pagbisita ng Pangulo sa Walang Gutom Kitchen kamakailan para maghatid ng konting kasiyahan sa darating na Kapaskuhan, kanyang nakilala ang mga grupo ng AITA na naabutan ng tulong mula sa Pag-abot Program. Kagabi, meron tayong mga AITA communities na natagpuan na bumaba sa monumento. Na iuwi na namin yung kalahati, but yung mga 50 katao na sa taas pa, they're due to go home or iuwi namin sila
in the next couple of days bago magpasko. Also, kung matatandaan nyo rin, mga early part ng December, pumunta kami ng presidente sa Zamboanga, namigay tayo ng mga bangka sa mga Bajau communities. Part rin yun ng mga communities na kinakausap natin na ano ba ang dapat namin gawin para hindi na sila lumuwas sa Metro Manila, mamalimos at ma-exploit pa sa mga lansangan. Proactively, yung programa tries to give economic or livelihood grants sa kanilang mga komunidad. Kalabaw sa mga Aita, bangka sa mga Sama Bajau. Ganyan po ang request namin para kahit paano ay kahit na naghihirap, ito ay makakagaan sa aming pamumuhay sa bundok para kung ano man yung naitanim namin sa bundok ay kayang-kaya na namin pong ibaba sa bayan dahil may kariton na po kami at may kalabaw na. Talaga pangangatawanan ko na po yung nasabi ko doon para sa halip po ay mabawasan naman yung problema ng mga sa gobyerno natin na wala na po yung ibang nagpalabas-labas dyan ng mga kulot. Kaya nga po naghihingi kami ng kalabaw at ay binigay naman po sa amin para yung naipangako namin dapat pangatawanan namin po talaga yun. Maraming salamat po Presidente Bongbong Marcos sa tulong po na naibigay nyo sa amin mga Aita. Ito po ay talagang malaking tulong sa amin para sa amin po mga Aita sa bundok dahil ito po ay malaking bagay sa amin na may magkaroon po kami ng kalabaw. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Malaki po tulong sa amin na kami ang natulungan na pilit sa programa na ito. Mahirap talaga po kapag yung bangka namin yung luma na po nakatatakot po pumunta sa laod kasi yung mga bangka namin po yung mastic na lang at saka pinturang bumubuhay sa bangka namin. Pero delikado na po yung laod sa malayo. Salamat po sa ating mga Pangulo kay President po Marcos, saka Secretary Gatchalian at sa lahat po na bumuo ng DXWD po. Maraming salamat. This December, we're opening a processing center for pag-abot in Region 4A and in Region 3 in Pampanga, and I just can't recall na saan yung sa 4A. And then we're expanding pag-abot kasi to other metro areas like Metro Cebu. So we're working with the LGU there about opening another pag-abot center there. Etong Walang Gutom Kitchen, magbubukas rin tayo sa Metro Cebu area rin. Sa lahat po ng mga kababayan po natin, ito na po ang Walang Gutom Kitchen. Bukas po ito para sa lahat ng mga possible na donors or volunteers po. Para po sa donasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan po sa amin dito sa Walang Gutom Kitchen sa pag-abot program. Maaari po kayong mag-donate ng mga raw materials. Pinapatupad po namin ang Pinggang Pinoy. So maaari po tayong magbigay ng prutas, gulay, bigas. Maaari din po tayong magbigay mag-donate ng mga kitchen equipments at mga hygiene kit para po sa ating mga babayan. Para po sa mga volunteers, inihikayat po namin ngayon dito, gawin po nating makabuluhan ang ating Pasko sa pamamagitan ng pag-volunteer dito sa Walang Gutom Kitchen. Nakikita niyo naman, Secretary, our Undersecretary, and our directors even goes to the streets any time of the day, even night. Sumasama talaga siya to really feel the environment, feel the population of this FISS, at makita niya talaga the real life. Ito talaga yung totoong buhay na the angels in red vest are not giving anything, but we are giving hope. And a hope that is truly and truthfully shared by everyone po. Not only the government, but the entire team of the Pag-abot. Ngumiti lang po yung mga yan, okay nang pagod namin. May tamang paraan ng pagtulong nitong Kapaskuhan. Marami sa atin natatempt na mag-abot sa lansangan. Wala naman masama doon, pero may mas magandang pamamaraan. Picturean nyo yung location, i-post nyo sa Facebook account ng DSWD. We will send our Pag-abot team at ililikas namin sila mula sa lansangan, dadali namin dito sa shelter namin. Pagkain sa mesa, malasakit sa bawat Pilipino at serbisyong ramdam ang tunay na pagkalinga. Yan ang pangakong hatid ng Pangulo dahil sa bagong Pilipinas, walang sinuman ang maiiwan. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Rosalina Alcibar Jadocana Villanesa, Alicia Lic, Maui Villamor, John Barot, nandyan rin si Daniel Galarpes,
Arnel Garo Ramos, Wesley Matio, Teresa Cebu. Kasama rin natin si Glenn Halongong, Leticia Ortelio, Janet Biharin, Balotski. Nandyan rin si Maria Lia Lucero Sabornedo, Risa Price, Efren Ares, Dines Alberino. Nandyan rin si Gorgunya Angala, Elmer Pinaranda, and Hacho Rosler Macrayo Agravante Sanchez. Okay, so mga kababayan ko, yan ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming Ama sa Langit, salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Sa araw na ito ng Martes, kami ay humihingi ng iyong presensya at gabay para sa aming bayan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang kaligtasan at kapakanan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Balutin mo siya ng iyong banal na proteksyon laban sa anumang masamang balak, paninira at panganib. Puspusin mo siya ng karunungan, tapang at malinaw na pananaw upang maitaguyod niya ang tama, makatarungan at makabayan sa bawat hakbang ng kanyang pamumuno. Panginoon, patatagin mo ang kanyang loob sa gitna ng mga pagsubok. Ipaalala mo sa kanya na hindi siya nag-iisa, sapagkat ikaw ang patuloy na gumagabay. Naway ang kanyang pamumuno ay maging daluyan ng pag-asa, kaayusan at pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa paglilingkod sa bayan, sama-sama tayong tumindig. Sa hirap at ginhawa, ating itaguyod. Pangulo'y ating suportahan sa kanyang adhikain. Para sa Pilipinas, ating pagtulungan. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y mag-iisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Mga programa at proyekto ating suportahan para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Sa pagkakaisa, ating itaguyod ang bayan. Tulungan ang Pangulo sa kanyang tungkulin. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Sa bawat desisyon, ating suportahan. Sa ikabubuti ng ating bayan. Sa pagkakaisa, ating harapin ang hamon. Tulungan ang Pangulo. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa.
kanyang pamumuno ating itaguyod. Pilipinas ating mahalin at ipagtanggol.